John 10:11. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. Salamat Panginoong Jesus at kayo ang aming pastol, mabuting pastol. Turuan niyo po kaming lalo pang maunawa ang kahulugan ng napakamakahulugang pangungusap na ito, na kayo ang aming mabuting pastol. Buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, at buong kaluwagang loob naming matanggap ang inyong pag-akay, pagtutuwid, pagtuturo. Be our speaker, Father. We seek your voice in the name of Jesus, your Son, our good shepherd. Sa mga pag-aaral natin, ang mga nakaraan ay natunghayan natin yung sinabi ng Panginoon that I am the light of the world, among many other statements. In that message, I am the light of the world, we met a man born blind. Mula pagkapanganak hanggang nakakruslandas niya si Jesus, siya ay bulag. Pinagaling siya ni Jesus. Pero ang mga so-called shepherds, yung mga Pharisees and religious leaders, hindi natuwa. Siya ay inusisa, pinressure, ininsulto, at sa huli ay itiniwalag pa. Jesus gives sight to a man who effectively represents humanity and exposes the blindness of religious leaders, bad shepherds, and then reveals, I am the good shepherd. At sa pag-aaral na ito, ibabalik-balikan natin itong tagpo ng blind man na binigyan ng Panginoon ng kanyang vision. But before that, long ago, the Most High God had already shown what bad shepherds do. Itong issue ng good shepherd, siyempre, ito ay umaalingaw-ngaw, nag-e-echo from the issue of bad shepherds. May pinanggagalingan ito, hindi ito nanggaling sa wala. At noon pa man, meron ng pagbubunyag ang kataas-taasang Diyos tungkol sa mga bad shepherds. Sa Ezekiel 34, sabi niya, I myself will search for my sheep and look after them. Ako na. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. Bakit kailangan gawin ito? Kailangan ang good shepherd because the flock is neglected and ruled with force, harshness, and injustice. I am the good shepherd in John 10 is Jesus delivering the promise. Nung sinabi ng amang Diyos sa Ezekiel, ako na ang mag-aalaga sa mga tupa, ako na ang hahanap sa mga nawawala at naliligaw, ako na ang magpapagaling sa mga may sakit. Siya na ang sinabi niya, ako na ang mag-shepherd sa mga tao. Then, Jesus appears and says, I am the good shepherd. Ako na ang katuparan ng ipinangako ng Ama. The Most High liberates the oppressed sheep and shepherds them through Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, nagsya-shepherd ang Ama. Jesus defines and describes the bad shepherds. John 10:1-5, tandaan ninyo ito. Ang mapasok sa bakuran, sometimes called sa mga ibang versions na kulungan, ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, meaning kundi sa maling paraan, ay magnanakaw at tulisan. Yan ang mga bad shepherd. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan, meaning tamang process and method, ay siyang tunay na pastol ng mga tupa. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Siya'y nangunguna sa kanila sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ang ganda ng idinedescribe dito ng Panginoon na relasyon ng good shepherd at ng mga tupang mulat at bukas ang tainga para makarinig. Pag nagsasalita yung tunay na mabuting pastol, nauulinigan yon ng mga tupang matamang nakikinig.
nakikita nila ang pagkakaiba ng tinig na ito sa mga tinig ng mga nagkukontrol yung mga pastol, ng mga masasamang shepherds naman. At pag nadinig ng mga mapanuring tupa, ang tinig ng tama at totoong pastol, nakikinig sila. Hindi lang ibig sabihin that they literally hear the sound waves, sumusunod sila. Ang voice ng Good Shepherd ay kabaligtaran ng force ng bad shepherds. Nakita naman natin na mga bad shepherds ay laging namumuwersa, nananakot, laging kinukulong yung mga sheep at ginagatasan lang. Pero sa Good Shepherd, hindi kailangang ikulong ang tupa para manatili. They volunteer to stay. Because they understand the good reason for staying. Hindi kailangang hilahin o itulak para sumunod. Bad shepherds do this. So always refer to Jesus as Good Shepherd to examine today's shepherding around the world. Binigyan na tayo ni Jesus ng standard. What is good shepherding? Hindi lang yun for information, but for reference. Para masuri, matimbang natin ang mga iba't ibang uri ng shepherding happening around us para maklasify natin, good ba o bad? Makikinig ba ako o hindi? Psalm 23 describes the good shepherd and what he does. The shepherd leads the sheep to green pastures and quiet waters. He restores the soul and guides in right paths. The shepherd's voice does not lead into fear. Hindi nananakot. Ang inuuwian ng pagsunod sa tinig ng totoo, tama at mabuting pastol ay kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. So doon pa lang malalaman mo na kung sumusunod ka sa Good Shepherd or not. Saan ka ba nadadala? Saan ka napupunta? Saan umuwi ang mga usapan? The voice of Jesus is not the voice of exploitation, religious ownership, or control. It is the voice that calls the sheep into life. Kaya sabi niya, I came that they might have life and have it to the full. Ang agenda ng Good Shepherd ay yung ikabubuti, ikagiginhawa, ikaluluwag, ikatatahimik ng tupa. So kilalanin ang intent ng tinig. Bumubuhay ba o nanggagamit lang? Kasi noon pa man, hanggang ngayon, maraming ganyang masasamang pastol. Umaakay ba patungo sa full life o nagkokontrol lang at nangkukulong? Ano bang nararamdaman mo? Anong sinasabi sa'yo ng dibdib mo pagka sumusunod ka sa isang tinig? Lumalaya ka o nakukulong, napipilitan ka o nagiginhawahan? Nare-relax ka ba o na-stress? Suriin kung bakit sumusunod sa sino mang sinusundan. Baka takot lang o baka blindness na hindi malang nasusuri. Ano ba yung nadidinig ko? Saan ba ako dinadala nito? Basta sunod na lang ng sunod, lalo't maraming kasabay. Kaya ang itinuturo ng Panginoon dito sa kanyang I am the good shepherd revelation, manuri, tiyakin yung sa akin kayo sumusunod at hindi sa iba. John 10:8, ang mga shepherds na nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Thieves and robbers. Can you imagine this description? Ngunit, hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. So Jesus alludes to Israel's and the world's long history of bad shepherding and bad shepherds. Ang tinutumbok, tinutukoy dito, tinutuligsa pa nga ng Panginoon ay ang napakahabang kasaysayan ng sangsinukob na pinagharian ng mga masasamang pastol. Meanwhile, the good shepherd calls by voice and the sheep recognize life in that voice. Yung pag narinig nila yung turo, pag narinig nila yung treatment, yung method, yung pamamaraan, nakita nila ang mga ginagawa ng good shepherd, nalalaman nilang, this is life. This is what I need. This is what I want. And this is what I am following the Good Shepherd for. At ang mga tupang matamang nanunuri ay hindi agad sumusunod sa bad shepherds. Yun ang ginagawa ng mga mapanuring
tupa. Hindi ba sa sunod-sunod ng bulag-bulagan? Maraming nasa loob lang sila ng system siguro, but deep inside, hindi naman sila napapapaniwala o nakukuha ng mga maling tinig. All throughout history, there had been bad shepherds. And because of their power, because of the energy that accompanied their ministries, minsan, akala mo lahat na kaya, napasunod, nabighani. Pero sabi ni Jesus, ang mga tupa ko, all throughout time, hindi nakikinig. Nalalaman nila yan. Kaya lang ako minsan, they are forced to co-opt with such leaderships and with such shepherding kasi napakalakas at napakamapangyarihan, lalo sa iba't ibang panahon, periods of history. This pattern of resistance appears throughout Scripture and even universal human history. May mga tupang hindi ganap na nabihag ng bad shepherding ng panahon nila. There were prophets who stood against kings, priests, and systems that did not care for the people. And even the Bible is full of this. That dynamic and stressful relationship between the prophet and the king, between the prophet and the priests, between the cave of the prophet and the temple in Jerusalem. Pag binasa ninyo yung buong Old Testament, ang daming tension. And the true prophets of God went to the palace not to dine at the king's table, but to scold the king. Yun ang tension noon. Nasaan ba ang loyalty ng mga totoong prophet ng Diyos? Nasa Diyos o nasa hari na nakaupo sa trono? Pero makikita natin sa kasaysayan, ang mga matatalino, matitino at mga tunay na prophet would go to the palace to scold the king. To remind the king of his godly duties. Hindi para kumain sa kanyang table. May natitirang mulat at tapat kahit sa panahon ng mga bad shepherds. History of the world and history of religion both show that. At pati si Rizal, sinabi niya sa bibig ni Pilosopong Tasio, hindi lahat ay natulog sa gabi ng ating mga ninuno. Hindi lahat ay nahimbing. Hindi lahat ay nadala. Ito ay totoo both sa secular and religious history. Sa Gospels mismo, Simeon and Anna waited quietly, then recognized Jesus' arrival. Samantalang clueless ang buong Jerusalem. John the Baptizer and his followers stood outside the temple, calling people back to repentance, to pagbabagong loob. The teaching of John the Baptizer, his activities, and his flock were counterculture. Tagalabas sila, vilified, demonized, to the point that John would eventually be beheaded. Tagalabas sila, hindi tagaloob. Sa mga madidilim na panig at bahagi ng kasaysayan, ang tunay na mga makadiyos na tao ay nasa labas, wala sa loob. Lalo't kung kadiliman ang naghahari sa loob. John the Baptizer was subject to suspicion, judgment, labeling, envy, and jealousy. But he was the one who was called by God to clear the path of the Lord. The widow of Zarephath and Naaman the Syrian were outsiders. They're not Israelites, but they received mercy while many insiders received nothing. When Jesus pointed this out, sa Luke chapter 4, the Jews tried to kill him. First, public sermon ni Jesus, sinabi niya sa mga Israelites, huwag niyong isipin na paborito kayo ng Diyos. Guni-guni niyo yan. Gunitain niyo yung balo sa Zarephath. Ang daming balo sa Israel, pero siya ang pinagpala nung panahon ng tagutom. Ang daming may ketong sa Israel, pero yung non-Israelite na si Naaman, ang binayayaan ng kagalingan. Nung marinig yun ng mga Israelites, nagpantingan kanilang tainga, kinaladkad si Jesus palabas ang sinagog at gusto nilang ihulog sa bangin, kaya lang nakalusot si Jesus at nawala sa kanilang sakmal. Scripture keeps showing this.
God's sheep are not limited to the visible sheep pen, not limited to those inside the temple system. Maraming panahon sa kasaysayan, ang tunay na mga sumusunod sa Diyos ay nasa labas. Also, not everyone inside the pen or the temple had truly heard the shepherd's voice. Habang yung mga nakakarinig ng tunay na tinig ng pastol ay lumalabas, yun naman mga maraming nanatili sa loob, hindi naman talaga tunay na tinig ng pastol ang kanila naririnig. Yan ang tinutawag ni Jesus na the blind leading the blind. May mga mulat. Some kept waiting, searching, resisting, and hoping. At sa iba't ibang paraan, sila ay tumanggi sa maling tinig. Sila ay lumabas sa system. Sila ay umagwat, nag-distance, up to a point na sumasalungat or nagsasubvert ng mga makapangyarihang tinig na hindi tinig ng Diyos. When the faithful sheep hear Jesus' voice, sabi ni Jesus, they recognize it. At sila ay tumatalima. Bakit natin binabalikan ang katuroang ito ni Jesus? Because it has universal application. Dahil yung mga masasamang pastol na tinutuligsan niya noon, ay mga buhay na buhay pa rin hanggang ngayon, marami. At ganun pa rin ang mensahe ni Jesus. Ang tunay na mga nakikinig at nagmamatyag at nag-aantay ng tinig ko, makikilala nila yung tinig ko pag nadinig nila. At tatanggihan nila na sumunod sa mga maling tinig. Kaya sabi ni Pedro sa Sanhedrin, nung nililiti sa mga tagasunod ni Jesus, yung Sanhedrin, siyempre ang official religion, sila ang may makapangyarihan, sila ang legal, pero sabi ni Pedro, we must obey God rather than men. We will obey Jesus, not you. Sabihin mo yun sa oras na napakamakapangyarihan yung system na yun. Talagang ang pagpapalakas ng loob ay mapagmumula lamang sa Espiritu ng Diyos. Even the Sanhedrin, the ruling group of the Israelites, could not make the disciples unknow what they already knew, the voice of Jesus, the voice of truth. The Pharisees could reject the healed man, yung bulag na pinagaling, but they could not make him unsee what Jesus had done. Ang matang nabuksan na ay di na muli pang maisasara. Kaya napakahalaga na nagbubukas tayo ng mata, ng tainga, ng puso. Kaya sabi nung lalaki, matapos siyang debatihin at pagalitan at lait-laitin ng mga shepherds of Israel, sabi niya, ewan ko kung ano sinasabi niyo, kung ano mga pinagtututuro niyo, baka sa ang alam ko lang, I was blind, but now I see. What theology can assail that? Ano mga katuruan at pangangatwiran nyo ang makakapagpalit ng katotohanan na bulag ako, nakakakita na ako ngayon. At sa habang panahon na sumusunod ako sa inyo, ay hindi naman ako nakakita. At pagkatapos ngayon nakakita ako, mamasamain nyo, ititiwalag nyo ako, at tatawagin nyo pa si Jesus na devil. They pushed the healed man out of the synagogue, but they could not pull him away from the voice that gave him sight. Huwag hayaang burahin ng paninira ng bad shepherds ang mapagpalayang gawa ng good shepherd. Timbangin ang nadidinig. Pairalin ang katwiran. Huwag laging sumuko dahil lang ang kaharap ay malakas ang tinig o makapangyarihan. History is replete with examples of people who stood up to follow the voice of the Good Shepherd. Not all sheep outside the official pen are rebels or colorum occulto. Some are just wounded, confused, pushed out, or just never truly shepherded well, or natauhan, namulat, naliwanagan. John 10:7-10. Patuloy ni Jesus,
Ako ang pintuan, I am the gate. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. And may I add, from bad shepherds, from bad shepherding, saan maliligtas ang papasok sa pintuan ni Jesus? Papasok siya at lalabas. Ang ibig sabihin, pag kay Jesus pumasok, mayroong freedom of movement. Sabi niya, I am the gate. Kung papasok kayo sa akin, kayo ay maliligtas, at kayo ay papasok at lalabas. Maglalabas, masok kayo. Hindi kayo pipigilan. At makakatagpo kayo ng pastulan. Nourishment, refreshment sa labas. At patuloy pa ni Jesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay kasi wala, kasi kulang. Buhay na masaganang lubos, hindi salat, sakal, kulong, at pagod. Kasi pangako rin ni Jesus, rest. Napakaraming mga matatapat na mga lingkod ng Diyos. Pag nakipagsarilinan with me, sasabihin, pagod na po kami. Saan kayo pagod, pamangkin? Sa mga kabanalan? Sa mga gawaing relihiyon? Anong kinakapagod nyo? Opo, hindi lang namin maamin kasi magmumukha kaming masama. Pero talaga pong pagod na kami. Tuyong-tuyo na kami na para kaming desert. Para na po kami mga artista na kukunwaring tuwang-tuwa, masaya. Pero ang totoo po ay kami para ng mga tigang na mga dahon. Maraming ganon kung aaminin. So, teka naman, baka naman bad shepherd ang sinusundan nyo. Kasi sabi ni Jesus, kung susunod kayo sa akin, I will lead you to green pastures. Beside still waters. I will restore your soul. Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. My yoke is easy, hindi mahirap. My burden is light, hindi mabigat. Ba't ka nabibigatan? Baka naman hindi si Jesus yung shepherd mo. Kaya dapat manuri. Yan ang sinabi sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired, and I'll give you rest. I am gentle, and you will find rest for your souls. Meaning rest for your heart, mind, spirit. Hindi puro guilt and fear. Performative religiosity. Hindi kapagod Pharisees. Yung totoo, bukal, natural, nagdadala ng kaginhawahan at pahinga habang ginagawa ang mga gawaing pagsunod sa pastol. At sabi ni Jesus, my yoke is easy. Meaning my teaching, method, style is easy on thought and feelings. Kung minsan, siyempre, yung gawain ng Panginoon, nakakapagod sa katawan. Pero ang mahalaga ito, hindi pinapagod ang iyong loob. Hindi ka pinapahirapan at tinatakot. Hindi yung puro ka anxiety, puro ka fear. Napapagod ang loob mo, ang katawan mo, paghiga mo, tulog ka, pero hindi ka ginagulo, ginagambala, ng walang katapusang pag-usig sa iyong budhi. At sabi pa ni Jesus, and my burden, my demand is light. Ganun ba yon? Si Jesus ba'y nagbibigay ng kapahingahan? At marami nagtatanong, paano po yung babaeng caught in adultery? Di po ba hindi yan ipinabato ni Jesus? Yung po bang ibig sabihin ng love na lang? Pwede na, sige na, gawin mo nang gagawin mo. Bahala ka na sa buhay mo, wala na magkokorek sa'yo. Of course not. This love na lang is a very interesting saying. Yung babae, when she was caught in adultery, was brought to Jesus, and she was going to be stoned to death. Anong ginawa ni Jesus? He disarmed the judgmental crowd. Sinabi niya, ang walang kasalanan, batuhin ang babaeng ito. Hindi sinabi ni Jesus na hindi naman kasalanan yung ginagawa niya. Ang sabi lang niya, yung walang kasalanan, edi kayong mambato, mauna na. Binitawan nila isa-isa yung mga bato nila at nag-uwian na sila. At noon, nung napag-isa na lang si Jesus at ang babae, nagkasarilinan, doon binalikan ni Jesus ang tunay na issue. Sabi niya, may nag-judge ba sa'yo? Wala po. Hindi rin kita i-judge. Niya, umuwi ka na and sin no more. Ibig sabihin, sin pa rin yung ginawa mo. Hindi ko yan papalampasin na hindi yun sin. Pero, hindi kita i-judge. At tinuruan ko rin yung mga tao na huwag kang i-judge by looking at their own selves and judging themselves muna. At ngayong wala na sila,
nabitawan nila lahat yung batong sana ipupukol sa'yo, let me tell you, what you did was sinful. Pero tigilan mo na, umuwi ka na, hindi kita i-judge. So, hindi binaliwala, hindi kinukonsente yung kasalanan, itinutuwid, pinipigil yung babae, wag mo na ituloy yan, pero hindi siya pinabato. Yan ang ibig sabihin ng love na lang. Hindi ibig sabihin konsentihin ang kasalanan. At magbulag-bulagan tayong kasalanan yon. Ang sabi sa kanya, I will not judge you. Sin no more. Umuwi ka na. Restore your life. So, ang babaeng ito was made to face her sin, but also to receive peace from Jesus, being assured that she was not being judged because it is a God in heaven who judges. Even Jesus was sent not to condemn the world, but to save the world. Ngayon, balik tayo sa mga kapaguran. Pag laging pagod sa pagsunod ang puso at isip, baka ungood shepherd ang sinusundan, manuri. Jesus the gate is access into care and protection, but also exit to pasture, way in and out toward life. The Jesus gate is not a prison door. Hindi tulad ng ginagawa ng mga ibang shepherd, pag sumali ka sa kanila, wala ka ng kawala, nakulong ka na, hindi ka na pwedeng lumabas, huwag kang makikinig sa iba, huwag kang mag-aaral sa iba, huwag kang makikipag-fellowship sa iba. Dito ka lang, the gate of Jesus is not a prison door. True care protects without strangling, gives space for life and growth. False shepherding drains life and calls it protection. If the fruit is fear, gapos, heaviness, and diminished personhood, naging tau-tauhan ka na lang, sunod-sunuran, hindi yun pasture. If the gate does not lead to protection with freedom of movement, it is not the gate of Jesus. So itatanong mo, pastulan ba ito o kulungan? So, anong itatanong? Pastulan ba o kulungan? Baka naman nakakulong ka lang. Hindi ganun si Jesus. John 10:11-13, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. The false shepherd uses the sheep. The good shepherd gives himself for the sheep. Yung napasok ka sa kulungan doon, yung pala gagatasan ka lang, at kung lumaon pa, ikaw ay makakatay. Danger reveals the shepherd. When the wolf comes, he runs. Ngayon, syempre talinghaga yan. Bagamat may totoong wolves, may totoong shepherd, pero matalinghaga ang turo ni Jesus. The wolf here is not only outside danger, as in the case of the healed man, the wolf may also appear as bad shepherd pressure. So yung wolf, personification of pressure from bad shepherds. Religious intimidation, public shaming, and expulsion for standing with Jesus, tulad ng nangyari doon sa lalaking binigyan ng kanyang paningin. The wolf may be religious tyranny or mob rule. At ang bad shepherds, when facing the pressure of these wolves, of the religious tyrants, the bad shepherd leaves the flock. Kasi ayaw niya mapahamak. Gusto na lang niya makisang-ayon sa mga makapangyarihan, sa malalakas ang tinig, para makip niya yung kanyang whatever he wants to keep. The good shepherd does not abandon the sheep or fellow shepherds when religious tyrants threaten them. Beware, bad shepherds still up to now control many religious spaces. Hindi lang history ang pinag-uusapan natin, current events din ito. Bad shepherds still oppose the work and teachings of Jesus. In the guise of sila ay mga alagad ng Diyos. Bad shepherds still attack good shepherds. They use holy language,
They sound protective, guard the fence and the door, preserve the system, and keep the flock tied down. Yun ang ginagawa ng mga bad shepherds. When faithful under-shepherds of Jesus lead people toward truth, freedom, pasture, and full life, bad shepherds deconstruct the teaching and the work of Jesus, or Jesusness. They deconstruct Jesusness. They expel the believer who follows Jesus. Observe, this recurs. Bad shepherds saint themselves and demonize good shepherds. Siyempre, pag mamukhain nilang tama sila, dapat mali yung kabila. But don't be surprised because even Jesus was accused of working by demonic power. Napakaraming okasyon that Jesus was accused of working by the power of demons. False shepherds keep the flock fenced, useful, fearful, blind, and dependent. Hindi ka pwede mag-aral on your own, i-spoon feed ka dapat, para yung interpretasyon ng leader, yun lang ang interpretasyon mo, yung ituro lang sa'yo ang alam mo, hindi ka pwedeng mag-aral sa sarili mo lang o makiaral sa iba. Makahalata. Hindi ganon si Jesus. Faithful under-shepherds keep leading the flock toward the full life of the good shepherd. False shepherds protect the system. True under-shepherds protect the sheep. So ano pinoprotect? Yung system, yung corporate image, o yung nilalang, yung tao, yung individual? Pagka nagkakaroon ka ng mga pagkukulang, sinasabihan ka bang, nakakahiya ka sa mga tagalabas? Dapat ayusin mo yung sarili mo para magandang image natin sa labas. Ganun ba yun? O ayusin natin ang sarili mo para guminhawa ka? Pam-PR ka lang ba? Itatakwil ka oras na bad PR na ang dinadala mo sa group? Di-distance na sa'yo para mag-isa kang magdala ng bigat ng judgment ng mga tao? John 10:14-16, Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa bakurang ito. Magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Not every lost sheep wandered by choice. Some were scattered by harshness, wounded by the so-called protectors, pushed outside, and then blamed for being outside. The healed man was cast out for believing in Jesus. Jesus found him again. The good shepherd knows, seeks, and gathers. The lost sheep may be wounded, expelled, misnamed, or abandoned. Yung pala, yung kaisa-isang pinuntahan ni Jesus at nawawala, sinipa lang nung iba kaya nawala doon. Of course, it's one way to look at it. There's an old traditional way to look at it. Makasalanan siya, naligaw siya, nawala siya, so hinanap. Pero meron pa rin posibilidad na basahin niya na sinipa pala siya, hinanap tuloy. Dahil yung mga naiwan, sila yung mga judgmental. John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. Hindi lang nasa loob ng Religion Incorporated ang flock. May sheep na nasa ibang lugar, outside the bakod. Sabi mismo yan ni Jesus. Ang flock ay yung mga tao, ang sangkatauhan, hindi yung bakod o bakuran. Hindi exclusive space and group. False shepherds confuse the pen for the whole flock. They confuse the kulungan ng sheepfold for the sheep. So akala nila yung kulungan, yung bakod, yung boundary, yun na ang lahat-lahat. Nalilimutan nilang tingnan yung mga nasa loob at nasa labas. Iniisip nila na ang kanilang kulungan na ang lahat-lahat, na ang nasa labas nito ay hindi na kasali.
Kaya sabi ni Jesus, I have other sheep that are not in this sheep pen. Huwag yung isiping kayo lang. Iniisip kasi nila na ang kanilang mga alaga, also known as bihag, ang totality ng flock. Na yun lang member nila, yung nandun lang, yung sakop lang nila, yun lang ang mga anak ng Diyos. Iniisip na lang sila lang ang legitimate sheep. So they control and guard boundaries. They monopolize privilege, keep others out, and deny everyone else life. Sa kanila, kami lang, hindi kayo kasali. May psychology dito. This is psychologist in-group bias. Tinatawag na in-group bias. In religious form. Kasi pwede ito in many forms. Anong ibig sabihin nun? Outsiders must be diminished so insiders can feel chosen. Hindi ba nakakabigat sa dibdib na maririnig mo sa isang grupong, tayo lang ang ligtas, lahat sila sa labas, pupunta sa imperno. Hallelujah! Tuwan-tuwa naman yung mga tao, sila lang. Hindi sila sumunod sa atin. Sila ay paparusahan forever. Tayo makakatanggap ng mga premyo. Tuwang-tuwa naman ng mga tao. This psychology appeals to insecure people who need belonging to feel like superiority. Kailangan ng mga taong insecure, these types of people, yung feeling na angat tayo, sila hindi. Tayo lang ang in, sila'y out. Hindi sila pwedeng masayang lahat tayo in. Kailangan kami lang, merong out. Hindi tamang kailangan, ako lang yung natuto tayong lahat. No, dapat ako yung first honor. At kayo, mga bulok tutorian. That will make me feel good. Hindi sapat na maganda ang damit ko, kailangan damit nyo pangit. Ako lang yung maganda, kayo hindi. May psychology yun. Malalim ang pinanggagalingan. And this type of mentality attracts certain types of people. At yung mga sheep that hear the voice of Jesus, kahit kasama sila ng mga ganong grupo, sa loob-loob nila, hindi sila kampante, hindi sila tahimik. Parang ano ba ito? Parang ayoko yata dito. Bakit ganito kami? Kasi yun ang nakakarinig ng tunay na voice. And then they subvert it. At kung hindi man mangyari yun, ay lumalayo na lang sila because the voice does not speak for them. False shepherds scatter and exclude. Jesus crosses boundaries to include, to give life, not judgment. John 3:16 is very popular among people, but they forget 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Then enters verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn nor to judge the world, but to save the world through Him. He did not come to condemn. Kaya hindi niya tinolerate yung mga taong i-condemn yung babae. Not because yung ginawa ng babae hindi sin, kundi ang mas malaking sin ay to condemn a fellow sinner. Sinner ka rin. Yun ang itinuwid ni Jesus. Remember, hindi limited sa visible sheep pen, and in the context of Jesus' time sa temple, ang buong saklaw ng flock. Some so-called shepherds, they save others and condemn everyone else through their ministry. Kaya sa Isaiah 56:8, for the sovereign Lord who brings back the outcasts of Israel says, I will bring others too. Besides my people Israel, titipunin ko pa ang iba sa kanya. Ang linaw-linaw, panahon pa ni Isaiah. Hindi kayo lang. Marami pa akong ibang anak na wala dito, titipunin ko rin sila. May iba pang tupa, may iba pang kasama at isasama. In context, others means all peoples. For God so loved the world. For God so loved all peoples, all nations. Kaya walang dapat feeling superior na kami lang ang anak ng Diyos, kayo hindi. God loves all the peoples who join themselves to His Son, Jesus. Isaiah 56:6-7, it leads to the line, my house will be called a house of prayer for all nations. Kita nyo, hindi siya exclusive.
Pero ginawa nilang exclusive yan. Hanggang dito ka lang, walang tatawid dito, so hanggang pinto ka lang, hanggang labas ka lang. Sabi niya, this will be a house of prayer for all nations. All nation means hindi lang Israel, kundi lahat ng mga bayan, lahi, at people groups na ibig lumapit sa Ama, directly lumapit sa Ama, not via any lahi. Hindi mo na kailangan makilahi, makikamag-anak kung kani-kaninong bansa para ka lumapit sa Diyos. Dapat direct. Acts 10:34-35, God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Wala siyang pinipili, walang itinatangi. Tinatanggap mo na sa lahat ng bayan, lahat ng lahi, ang sinumang magpapasakop sa Kanya at gumagawa ng tama. At maging sa Revelation 7:9, there was a great multitude from every nation, tribe, people, and language standing before the Lamb. So hindi nawala ang national, tribal identity, maging linguistic ng sino man, because every nation stands equal before God. So huwag tayong bibili ng mga mito, ng mga paborito, sila lang, exclusive lang. It's not a teaching from Jesus. The Good Shepherd gathers one flock under one shepherd. The gate, Jesus removes control of access to life from exclusivist gatekeepers and opens it through Himself. Don't limit Jesus' sheep to your own exclusive section only. Don't commit this error. Systems quickly label insiders and outsiders, but Jesus calls people whom the religious system fails to recognize. Bakit kailangan ipagdiinan natin ito? Kasi nag-gloss over lang natin yung mga I am ni Jesus. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the vine. I am this, I am that. Pagkatapos kinahanapan lang ng mga asak na mga kahulugan and then move on to the next study. Pero ang lalalim ng mga katuruang ito, dapat hukayin ang lalim, arukin. John 10:19-21, Jesus' words divided the hearers. Some called Him demon-possessed. Huwag na kayong magtaka, mga tunay na anak ng Diyos, kung natatawag kayong demonic, kasi si Jesus ang mismong nauna eh. Tinawag na siyang demon-possessed. Others remembered the opened eyes and asked whether a demon could open blind eyes. So yung mga nabuksan na ang makakakilala sa true shepherd. Under shepherds of Jesus could also be labeled. Sabi niya sa John 15:8, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Huwag kayong magtaka kung magalit sila sa inyo. Nauna na sila sa akin na namuhi. When blind shepherds can't erase the good fruit, they attack the source. John 10:27-30, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ibig sabihin, kung nasa akin ka, nasa bakuran kita, walang makakapagpatalsik sa'yo. Walang makakapagpalaya sa'yo. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, walang makakaagaw sa'yo. Nakikinig ba tayo sa Good Shepherd? Malalaman mo kung bumubukas ang iyong mata at unti-unti mo nang nakikita ang lalim ng kahulugan ni Jesus sa buhay natin. Napakahalaga. Nadadala tayo to life, to green pastures, whatever it means in your language, to still waters, to rest, peace, and freedom. The Good Shepherd does not possess you. The Good Shepherd is the gate through whom you go in and out to pastures and to rest. Hindi ka solo at hindi ka maagaw ng bad shepherds. The greatest safety of the sheep is not being in the pen, not being any specific pen or branded pen, but being in the hand of the Good Shepherd. Turuan niyo po kami, Ama.
makinig ng mataman, malalim, maingat sa mga iba't ibang tinig. At nang sa gayon, makilala namin yung tinig nyo mula sa tinig ng iba. At masusuri namin ito kung ano ang bunga nito sa aming buhay. May mga tinig na mukhang tama, mukhang maganda, pero anong bunga sa amin? Anong bunga sa pakikipagkapwa namin, sa pakikitungo sa aming kapwa? Turuan niyo po kami maging sensitive to hear your voice and to have the heart to obey. Pagbulay-bulayan pa natin to, let's continue to be at the Lord's presence. Ano ang kahulugan sa iyo, kapatid? That Jesus is your good shepherd.